Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Edwin Lacheda. Ako po si Barry Gutierrez at ito po ang 34th episode ng The Insiders. Bago tayo magsimula, magpapaumanin lang kami. Medyo late kami nakapagsimula dahil sumusubaybay din tayo. I'm sure, gaya ng marami sa inyo sa mga patuloy na nangyayari sa Senado ngayon. Mukhang may kaguluhan doon at siyempre, habang nagpapatuloy yan, sinusubaybayan din at tingnan natin kung anong mangyayari. May live feed tayo. May live feed. Okay. May live feed tayo courtesy ng bilyonaryo Ray Hill. Gagamitin. Total kami ng taga-bilyonaryo gagamitin namin. Okay. Meron tayong very special guest ngayon. Very, very special guest. In fact, parang na-timing na siya yung kasama natin habang ang dami nangyayari. No? Oo nga. Pero bago natin ipakilala, siyempre, lagi tayong merong poll question at mukhang, tingin ko, napaka-timely rin ang poll question na ito. Ang ating poll question para sa episode number 34 ay, agree ba kayo sa protective custody na binigay ng bagong Senate Majority kay Senator Bato de la Rosa? Okay, agree ba kayo dyan? So, ang unang option, A, oo, dahil walang legal basis ang pag-aresto sa kanya. B, hindi, dahil lahat dapat sumunod sa batas. At C, hindi ako sigurado dahil kulang pa ako ng impormasyon. Okay, so yan po ang ating poll question. Agree ba kayo sa protective custody na binigay ng bagong Senate Majority kay Senator Bato de la Rosa? A, oo, dahil walang legal basis. B, hindi dahil dapat lahat sumunod sa batas. At C, hindi pa ako sigurado. At gaya po ng dati, kung hindi po kayo makakapanood ng live, pwede pa rin kayong bumoto sa pag-indicate ng inyong preference dito sa ating mga comment section. Okay. At kung di pa kayo subscriber, mag-like and subscribe po kayo sa kasi alam naman nyo, linggo-linggo, meron tayong mga insider perspective sa mga madaming ganap na nangyayari sa ating gobyerno at politika. At meron tayong mga iba't ibang mga special guest, gaya ng ating guest ngayon. Kaya kung interesado kayo dyan, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, Iel. Timely talaga ang ating guest. So, walang iba kundi ang ating Palace Press Officer, si Yusek Claire Castro. Yan naman. Yes, good evening. Of course, nako, napakaswerte ko na imbitahan niyo ako. Secretary Edwin, of course, Attorney Barry, maraming salamat at napagbigyan niyo ang aking wish. Hindi, pero alam mo kasi ang daming sumusulat sa comment section. Kaya nabigla kami. Totoo ba na sinabi ni Claire sa kanyang sa kanyang podcast na imbitahin daw ng insider si Claire? So kinonfirm namin, meron nga. Pero salamat sa pagpunta, Attorney Claire. Ano pa, live pa sa aming studio. Sa totoo lang, sinasabi ko kanina sa inyo, di ba? Every episode, tinatanong namin ng mga viewers, sino ba ang mga suggestion nyo? Sino ba mga gusto nyong mag-guest sa programa? At simula, di ba? Ang isa sa mga pangalang laging lumulutang kayo. So, nagkatotoo na. Ang hiling ng marami. Sa YouTube channel ko, may nagtanong, Attorney, or Yusek, mag-guest ka dito. Sabi ko, ayoko dyan. Gusto ko sa The Insiders. Okay, nabuti. Nagkatugma ba? Ayan. Yun, tama. Pero you know what? Long form kami. Mm-hmm. And of course, kilala ka bilang Palace Press Officer. But we don't stay just by the fact that we know you as Palace Press Officer. We like to go behind the person. Mm-hmm. In your case, behind the Palace Press Officer. So the first few minutes, we really devote to knowing who is Claire Castro. Mm-hmm. So, can you just share? Actually, napanood kita one time. You were sharing paano ka kinuha ni First Lady. Kasi ang sinasabi mo, Lenny ka, binoto mo si Lenny, parang gano'n yata, di ba? Yes, oo. And by the way, before you're being a Palace Press Officer, napapanood na kita sa DZMM. Mm-hmm. Thank you. Balita ko pala kasama mo rin siya sa... Yes, sa, sa DZRH. Sorry. Sa RMN. DZXL. RMN. Sige nga, paano by the way, so, anong college degree mo? AB Political Science ako. Oh, sa yes, UST. sa UST. And then since tatay ko lawyer, pero hindi naman niya ako pinush maging lawyer. Siguro nagkataon lang. May kwento dyan kung ba't ako napili kong maging law. Oo nga, Ano lang bakit yan? nga ba? We have all this time to ano. Medyo mahabang... Sige lang. Okay lang sa inyo magkwento. Okay lang kami. Kasi yung tipong pagka dumating yung time na may challenge, ginagrab ko siya. Okay. So at the time na may COCC, may CAT, ito nakwento naman sa okay. iba to eh. So COCC ako at that time, meron akong corps commander na parang
may pinapili siya doon sa lahat na naka-formation kami. So parang na-challenge ako sa kanya kasi sabi niya, ikaw, anong gusto mong posisyon pag graduate mo? Medyo mabababa lang. First, parang MP, saka yung first aid. No, sabi niya, hindi, ito to. Nilahat niya ganun. So nung dumating sa akin, Castro, sabi niya, ikaw, Castro, anong gusto mo? Sabi ko, sinasabi na nga nung iba yung gusto nila, parang ayaw mo pang maniwala. So sa akin, pang Alaska lang, Corps Commander, ma'am. Hindi ba yung position niya yung kinuha ko? So at the time, pinag-initan niya ako. Talaga lahat ng parusa. Sabi ko, okay lang, kaya ko yan. So at that time, tinanong kasi siya nung kaklase ko, ma'am, pag gano'n anong course mo pag college? Sabi niya, poli-sci. Tapos, i-pursue ko yung law. So ako naman, gusto ko namang Alaska. Ikaw, Kelly, anong gusto mo? Poli-sci. Ipupurso ko din sa law. Ganon lang. And nung nasa first year college na ako, siyempre, pag professor mo, binata, tapos first year ka, ang teacher ko sa political science, Constitution. Okay. Kamukha ni Dong Puno. Wow. Diba? Clean, diba? Parang crush ko siya. Sabi ko, aralin ko to. Aralin ko talaga tong, consti na to. Tapos, may tinanong siya sa akin. Lahat ng libro pwede ko aralin. Kay Tolentino, lahat yan. Tapos, biglang niya ako tinanong. Hindi ko nasagot. Sabi niya, Miss Castro, can you compel the court to grant you Filipino citizenship? Sabi ko, yes. Buti say by the bell. Sabi ko, susunod ulit ako. Sabi ko, ako. Babalikan ko tong tanong na to. So pagbalik ulit ng recitation, hot seat yun, pag hot seat sa gitna ka. Okay. So, siyempre, paturo na ako sa tatay ko. Sabi ko, paano? Big coach, ah. Yes. Sabi niya, no, sabi mo ganito, you can file an appeal. Sabi ko, ginawa ko na. Sir, I beg to disagree. I have my own answer to that question. Sabi ko, if ever I will, my petition will be denied, I will go to the Court of Appeals, file my appeal, and then if again it will be denied, I will go to the Supreme Court. Kaya ganun lang. Tapos sabi ng teacher ko, is your father a lawyer? Halata, yes. Sabi, do you want to be a lawyer someday? If God permits, sir. So tapos I hope we will be not sitting at the opposite sides. I hope so, sir. So from then on, wala na, loan na. Nag-law ba Political yung science. professor mo? Yata, pero mas nauna yata ako Talaga? mukhang yata siya, naghinto muna. Yun. So, na-challenge ka pala. Na-challenge lang. Not because of my father, but yun na, mga circumstances. Wow. Mahirap lang sina-challenge si Attorney Claire. Dahil ito eh. Pero sa kwento mo sa radyo, you were giving legal advice. Mukhang nag-focus ka sa litigation ba after you studied law in UST? Yes, oo. Tapos, after that, nag-trial talaga ako. Trial practice na, nag-trial lawyer na ako. So kaya medyo nahasa na tayo. So doon na talaga. Paano ka napasok sa media? Okay. Kasi at the time, I was the president ng IBP, Caloocan Malabon Navotas chapter. Okay. So we had this parang seminar convention sa Olongapo. Okay. So I was invited nung mga nag-guest na sa DZMM. Sa the likes of Dean, I forgot the name. Ako, basta. Danny Concepcion? Hindi. Amado. Dean Amado. Si Yes. Valdez. Magaling yun. UE. So in-invite niya ako. Sabi niya, merong slot para sa IBP, sa legal. Hindi ako naniwala nung una kasi pag bata ka, FM ka eh. Hindi ka masyado ma-AM eh. Music! Hindi ka mag-AM. Tama naman. Diba? Hindi ka ma-AM eh, diba? Siyempre. So, nung pangalawang invitation nila sa akin, pag-invite nila, pumunta na talaga ako. May program nga pala. So, every Thursday yon yung mga taga-IBP. Okay. After that, DZMM to? DZMM. Okay. Ano ba to? Parang kumpanyero pa to eh. Okay. Yes. Nandun pa si Jel Santos. Si Jel Santos Rilos. Oo. After that, nung naalis na yung IBP, na-retain ako. Oh, okay. Nung na-retain ako, nagtuloy-tuloy hanggang sa dumating si Danya Razon. Sabi niya, sige, balik ka pa rin dito. Friday yata ako, Tuesday and Friday. So, okay na. After that, nung nawala na si Danya Razon, so umalis na rin ako kasi siya naman nag-invite. Okay. Nung pagkapanganak ko kay Calvin, sa pangalawa ko, 2007, tinawagan ulit ako. Sabi niya, attorney, pwede ka bang mag-pinch hit kay Dean Danicon? Kasi nasa US siya, the whole month. Oh, wow. That's 2007. Kakapanganak ko pa lang noon. So at the time, I was with UNTV. Okay.
Sabi ko, sige, okay lang. Yun kasi nasa UNTV ka, tapos tinawag ka ng GCM. Yes. So at that time, sabi ko, hindi, radyo naman to eh. Nag-leave muna ako sa UNTV kasi syempre, Hindi pa yan uso ang teleradyo. yes, that's why. Oh. Kaya sabi ko, okay ako magra-radyo kasi hindi ako makikita, boses lang yan. Okay. Eh sa UNTV makikita ako, sabi ko, leave muna ako sa Kasi UNTV. sa TV, tama. Kita, di ba? Laki-laki ko. Tapos, that's April 13. Oh, April to, buong April yun eh. Kasi April 13, nilaunch nila yung teleradyo. Oh. So, nakita pa rin ako. So, nagkaroon na ng camera sa studio. Nagkaroon ng camera. Sabi ko, oh my gosh, ang laki-laki ko. Kaya lang siya, the whole month ng April. Tapos, supposed to be, alis na ako. Diba? Kasi 1 month lang naman yan, darating na si Dindanicon. Tapos, nag-request sa akin si Boss Angel. Si Boss Angel Palmones. Sabi niya, kung pwede daw pa rin ako mag-stay the whole Pero may sweldo yan o libre lang? At the time, wala pa. Wala, yaman-yaman ng ibig. At the time, wala pa. So, Monday hanggang Friday, sabi ni Boss Angel, pumunta pa rin ako. Kasi ang dami nag-text, huwag yung tanggalin si Atty. Claire, huwag yung tanggalin. So, sabi ko, Sir, sabi ko, respeto ako kay Dean Danicon. Ito hindi alam ni Dean Danicon. Ngayon ko lang masasabi to. Tumanggi ako. Okay. Tumanggi ako na mag-araw-araw. Sabi ko, ayoko po kasi nahihiya ako kay Dean Danicon. Pero hindi niya to alam. Tapos, okay, sabi ni Boss Angel, Friday ka na lang. Sige po, Friday na lang ako. Okay. So, kaya para siya naging special edition kasi every Friday lang ako. So, doon nagtuloy-tuloy yun. Pero, how was your gabi to? Yes, 8 o'clock, tapos naging 8:30 siya. So, it won't affect your legal Oo, practice. hindi. Mahirap at that time kung may umaga. Kaya nung nagkasama tayo sa DCXL, mga ganung oras din yung program mo. Nirequest ko talaga yung oras na yun kasi nagpo-practice ako eh. Pero yung mga binibigay mo na advice, I'm just curious lang, all this legal advice, what happens to them after you give the legal advice? Do they approach you? Can you handle my case? Hindi. Sa radio lang talaga siya. Kasi iba Pero taga-probinsya yung yun teleradyo, ganun din. Oo, ganun din. Ang maganda kasi doon, pag may in-advise ako, especially yung iba hindi alam eh. Especially regarding sa real property tax. Oo, madami. Lupa talaga mga tanong. Oo. Tama. Tapos sabi ko, no. Kunyari, hindi sila nakapagbayad ng $1 million for 20 years. No, you have to only pay for 5 years. 5 years lang yan. Tapos kasi yung iba na wave na yan, plus the penalty, plus the 6th year. Hindi ko alam yun na. Oo. Yes. Oo, Even if you totoo don't pay yan. 20 years? Yes, you all have to pay yung pinaka-recent na 5 years plus the 6th year. Oh, And the Hindi ko penalties. alam yun na. Kasi na-wave yan. So, ang daming nakagamit nun. So, Hanggang ngayon, meron pa ba yes, ganun? oo. Sabi na, hindi ko alam yun. Oo. I didn't know that. So, Oo, di ba? pero mga annulment cases, marami din. Oo, at that time, marami akong hawak. Okay, ang mga cases na hawak ko is nullity of marriage, drugs, Okay. kidnapping, Wow. Kidnapping? rape. Grabe. Yes. Marami akong hawak ng cases. Tindi. Yan. Walang Oo. banta sa buhay mo? Walang banta? Meron before. Hindi ko alam kung banta ba siya. Pero sabi sa akin kasi at the time, ang medyo nakasagupa ko parang colonel. May-ari na isang bar. Anong kaso to? Rape. Rape? Yes. Grabe No, kasi yung isang bar na yon, may-ari daw ay isang colonel. Okay? So, may isa akong kliyente na taga-UP. Nagkaroon ng affair doon sa isang girl. Na parang, siguro nagkagustuhan sila. So, nilabas niya si girl. Okay. Pag bar yata, may bar fine yata yun pag gano'n. Hindi ko alam. Okay. So, at that time, the second day, pinuntahan niya ulit si girl. Kasi okay naman sila eh. Right. So, and then, pagkadating nung kliyente ko, bata pa eh. Binutas na yung gulong. Okay. Hindi siya pinakawalan, tapos kinasuhan na siya ng rape. Talaga? Yes. So, at the time, that's in Pasay. Sabi ko, may nakadinig ako na malakas daw si police doon. So, nag-request agad ako. Sabi ko, I would like to ask for the inhibition of the office of the city prosecutor ng Pasay. Talaga? The whole office. Totoo? Yes. And And pinadala ko sa Manila. sa main. Saan ka sumula sa DOJ? Oh, yes. Hindi. Sa mismo sa office of the city prosecutor ng Pasay. Okay. And they They agreed. granted? They granted. Wow. So, dinala agad namin doon sa DOJ mismo. DOJ main. And then, nag-request ako ng ocular inspection Mhm. para ma-interview yung mga bellboy, mga doon. Tapos, nagkataon, yung investigating officer, sumama.
Tapos in-interview niya talaga yung bellboy. Mhm. Tapos sabi niya kasi ang accusation daw is dinala sa motel, unconscious. So pagkausap doon sa bellboy, ay hindi po nagtatawanan pa sila eh. Ah. So that's the time na doon pa lang, hindi na umabot sa court. Absuelto ka. Absuelto. Dismiss yung kaso. Pero nung at that time, uso pa, hindi pa cellphone eh, yung pager. Okay. Okay. Pager sabi niya. Sabi doon sa akin, sige, galingan mo pa. So hindi ko alam, hindi mo naman nadidinay kung compliment ba yon? Mm. Sige, galingan mo pa. Pero gano'n eh. Oh, sige, galingan mo pa. Wala pang emoji. Walang context, no? Pero Kung may emoji kasi, di ba? Yes. So, hindi ko alam. Saka hindi ko alam kung saan galing. Yun lang. Okay.